Nagsisimula ang kwento sa isang mundong puno ng hindi mabilang na uri ng buhay na nabubuhay sa gitna ng mga tao, mga ibon, hayop, ilang kawili-wiling isda, at maging ang mga engkanto at espiritu. Ngunit ang nilalang na naghahari sa kanilang lahat ay ang makapangyarihang dragon. Sa mundong ito, karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay nagtataglay ng tahanan na angkop sa kanilang mga pangangailangan, at nauunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tahanan na matatawag nilang sarili nila. Sa isang lugar sa isang kuwebo, isang mag-asawang slime ang gustong lumipat sa kanilang bagong tahanan. Ang lalaking nagbebenta nito, na talagang isang demon lord, ay humihikayat sa kanila na bilhin ito, ipinamalas ang lahat ng buong katangian na maganda at nakakatakot na nanunood habang ang sabik na mag-asawa ay pumirma sa kontrata. Sa ibang lugar, ipinakilala sa atin ang pangunahing bida, isang duwag na pulang dragon na nagngangalang Letty, na katatapos lang itakwil ng kanyang mga magulang matapos mabigong bantayan ang itlog. Isang gabi, nakatulog siya habang pinapanood niya ito, na nagresulta sa isang mangangaso na makalusot at nakawin ito. Sa sobrang kaawa-awa ni Letty ay hindi man lang niya hinarap ang mangangaso para bawiin ito dahil natatakot siyang masaktan. Pag-uwi ng kanyang ama, agad niyang tinanggihan siya, tinawag siyang kahihiyan sa lahat ng dragon. Ngayon, siya na ang naiwan para ipagtanggol ang sarili sa unang pagkakataon sa mundong puno ng misteryo. Ngunit hindi tulad ng ibang mga dragon, si Letty ay masunurin, mahina, at sa pangkalahatan ay lubhang kulang sa kanyang mga kakayahan. Sa pagtingin sa kanyang ID card, nagtataka siya kung paano siya mabubuhay ng ganito kalala ang mga istatistika. Iniisip niya kung mayroon lang siyang pugad na maaari niyang tagwan. At sa sandaling iyon, mayroon siyang biglang naisip. Naalala ni Letty ang kwento tungkol sa tatlong maliliit na troll na pinakamahina sa mga mandurumog, ngunit nagtayo ng isang hindi maaarok na kuta at nabuhay sa kanilang mga araw nang hindi nasaktan. Kaya, kasama niyan, nag-isa si Letty para hanapin ang kanyang bagong perpektong tahanan. Gayunpaman, habang nasa daan, ang walang magawa na mahinang dragon ay nahuli at dinala sa Zelodo Mine, at nagising na natagpuan ang kanyang sarili sa isang hole na napapaligiran ng mga dwarf, na nagagalak sa pagkuha ng isang dragon. 30 minuto ang nakalipas, nakasalubong ni Letty ang isang dwarf sa paghahanap sa Dwarven City. Gayunpaman, agad na naisip ng mga sakam na dwarf na naroon si Letty upang nakawin ang kanilang ginto, at bago niya ito namalayan, napadpad siya sa isang hole. Maluha-luha, ipinangako ni Letty na gusto lang niyang tumulong sila sa pagtatayo ng bahay dahil narinig niyang magaling talaga ang mga dwarves. Napaluha siya, sumisigaw na gusto na lang niyang umuwi, at ang mga dwarves ay huminto at tumitig sa kanya at inisip na, ikaw ay isang dragon, dapat ay matapang at malakas ka. Matapos mapagtanto ang malungkot na dahilan na isa siyang dragon, sinabi ng pinuno ng mga dwarf na itatayo nila siya ng isang bahay, ngunit bilang kapalit, gusto niyang gumawa ng ilang dragon mat mula sa kanya dahil nagbebenta sila sa malaki na presyo. Nagsisimula ang pinuno sa pagsasabing kailangan niya ang kanyang mga sungay at pagkatapos ay ang kanyang buntot na naglilista sa bawat bahagi ng kanyang katawan na may masamang tono. Nataranta si Letty, nag-iisip ng paraan para makatakas. Naaalala kung gaano kasakim ang mga dwarves, nilinlang niya ang mga ito sa pag-iisip na may nagnanakaw ng kanilang ginto, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang makatakas sa kakahuyan, kung saan siya ay nagkataong nakatagpo sa mga ngaso na nagnakaw ng itlog. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga dwarves na humahabol sa kanya ay naabutan siya at nakipag-away sa mga ngaso, na nagbigay kay Letty ng isang maliit na bintana upang makalayo. Makalipas ang ilang oras na pagtakbo, nakita ni Letty ang kanyang sarili na umiiyak na mag-isa sa kagubatan dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang isang pares ng mga harpies na naaawa kay Letty. Ikinuwento niya sa kanila ang kanyang kwento habang kino-comfort siya, at pagkatapos nag-aalok sila na hayaan siyang manatili sa kanila dahil medyo walang laman ang kanilang pugad mula nang umalis ang mga kabataan. Ipinakita sa kanya ng mga harpies ang pugad sa tuktok ng puno, ngunit si Letty, bilang walang pag-asa na dragon, ay hindi pa makakalipad, kaya kailangan niyang akyatan ang buong bagay gamit ang kanyang mga kuko. Pagkarating sa tuktok, sinubukan ng mga harpies na turuan siya kung paano gamitin ang kanyang mga pakpak upang lumipad, at nagsalita ng mga salita ng pampatabay loob sa kanya. Si Letty ay tumalon at lumundag sa hangin, naglalagay ng ngiti sa kanyang mukha at ipinagmamalaki ang mga harpies, lahat sa loob ng halos 3 segundo habang siya ay nahuhulog sa kanyang mukha, nalilimutan ang pinakamahalagang panuntunan upang ailayag ang kanyang mga pakpak.
Nagtatawanan ang mga harpies habang si Letty naman ay nalulungkot sa hiya at kahihiyan. Gayunpaman, nakaisip sila ng ideya para sa kanya at iminumungkahi niyang magtungo siya sa lambak sa kabila, kung saan makakahanap siya ng isang higanteng puno ng oak na tinitirhan ng mga goblins na maaaring makatulong sa kanya. Ang sunod na nakita namin ay gabi na, at si Letty ay nakasabit sa puno habang nakatali ang kanyang paa. Nakikita siya ng mga goblins bilang isang mock-atas na dragon stake, ngunit sa pagbanggit sa mga harpies, binago ng mga goblins ang kanilang saloobin at pinakawalan siya dahil sila ay pangunahing nagkakagusto sa mga harpies, at ayaw silang bigwan. Matapos ibahagi ang kanyang kwento sa mga goblins, hinikayat siya ng mga ito na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at itigil ang pagiging isang mahina dahil siya ay isang dragon. Nagpatuloy si Letty sa kanyang paglalakbay, at napunta sa isang lugar na tinatawag na Seherin kung saan inalok siya ng isang lugar sa kanilang tahanan. Gayunpaman, hinihingal si Letty at nalaman niyang hindi siya makahinga sa ilalim ng tubig or kahit lumangoy kaya tinanggihan niya ang alok. Pagkatapos ay pinayuhan si Letty na tumungo sa silangan, malapit sa dakilang Yggdrasil tree, kung saan makakahanap siya ng isang mahusay na arkitekto na nagngangalang Dayarya, na tumulong pa sa kanila sa pagtatayo ng Seherin. Nagpasalamat si Letty sa kanya at umalis na nakatagpo ng ilang duwende sa daan na nagtuturo sa kanya sa tamang direksyon. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na rin si Letty sa kanyang destinasyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng isang pangkat ng mga bayani na agad na nakikita siyang isang banta dahil siya ay isang dragon. Habang hinuhugot nila ang kanilang mga sandata, isang misteryosong nilalang ang lumapit, may hawak na isang espesyal na libro, at mabilis na humarap sa koponan ng bayani. Matapos masaksihan ang maalamat na palabas na ito ng kapangyarihan, nahimatay si Letty. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang namulat nang magising siya mula sa isang bangungot. Ipinakilala ni Letty ang kanyang sarili sa elf na may kulay silver na buhok, at ipinaliwanag na sinabihan siya na mayroong isang mahusay na arkitekto sa lugar na ito. Pagkatapos ay ibinunyag ng elf na siya ang hinahanap ni Letty, ang nag-iisang si Dayarya. Natigilan si Letty na hindi makapaniwala, at pagkatapos ay labis na nagmakaawa kay Dayarya na tulungan siyang makahanap ng tirahan. Bilang isang taong nasa negosyo ng real estate sa loob ng maraming siglo, sinabi ni Dayarya kay Letty na mayroon siyang tatlong pagpipilian: A. Maaari siyang magtayo ng sarili niyang tahanan, B. Bumili ng kasalukuyang bahay, or C. Magrenta lang mula sa isang may-ari ng ari-arian. Inihayag ni Dayarya na siya ay parehong rehistradong arkitekto at isang lisensyadong ahente ng real estate. Sa napakaraming pagpipilian, nagsimulang mag-isip ang utak ni Letty, marahil ay iniisip na si Dayarya ay isang manloloko. Ngunit nasira ang lahat ng ibigay niya kay Letty ang kanyang card, at nang siyasatin ito, nakita ni Letty na may nakasulat na Demon Lord, na inamin ni Dayarya na isa rin sa kanyang mga trabaho. Tinanong ni Dayarya si Letty kung aling landas ang gusto niyang tahakin tungkol sa pagkuha ng kanyang bagong tahanan. Ibinunyag ni Letty na gusto niya ng maaliwalas na maliit na kubo, ngunit hindi sigurado si Dayarya kung magkakasya siya doon sa laki niya. Habang nagdidisenyo ng cottage, ipinaalam ni Dayarya kay Letty na kung siya ay nakatira sa isang bahay na tulad nito, siya ay magiging kawawa. Sinabi pa niya sa kanya na ang mga bayani ay maaaring pumasok, at gumamit ng espada upang tapusin siya at ipunta sa ibang lugar. Nang marinig ito, nagtaka si Letty kung gaano pa karaming tao ang nagko-cosplay bilang mga bayani. Ipinaliwanag ni Dayarya na bagamat ang mga mangangaso ay dalubhasa sa pangangaso ng mga hindi tao, ang mga bayani ay mga makinang pangpaslang na uhaw sa dugo, mga hamak na tao na nagnanakaw, pumapaslang, nangungurakot, at tumulong pa sa mga kudeta sa politika. Bamaantong hininga, sinabi ni Dayarya sa isang natatakot na si Letty na oras na nilang simulan ang paghahanap sa kanya ng bahay. Sa isang mabilis na teleportation spell, dinala sila ni Dayarya sa harap ng isang templo. Ipinaliwanag niya kay Letty ang ari-arian, na isiniwalat na ito ay ginamit ng maraming makapangyarihang nilalang, at naglalaman ng maraming kontrabayani na mga hakbang. Sa pagpasok sa templo para sa isang inside tour, binalaan ni Dayarya si Letty na maging maingat sa kanyang mga hakbang, ngunit si Letty, na kasing kawalang ingat gaya ng aking ex, ay pumasok sa isang bitag at natagpuan ang kanyang sarili na bumagsak. Nang dumating si Dayarya sa eksena, ipinaalam niya kay Letty na nasa ilalim sila ng piitan na nilagyan ng mga anti-hero traps.
Sa kabila ng mga protesta ni Letty, iginiit ni Day-Arya na bibigyan siya ng full house tour at tinitiyak na huwag matakot dahil ang mga spell ng muling pagkabuhay ay isa sa kanyang mga specialty. Sa kalaunan, ang dalawa ay napunta sa isang hilang pool, at si Letty ay agad na pumasok para lumangoy. Sa kasamaang palad, walang lunas sa kawalang ingat, dahil mabilis na nalunod si Letty. Pagkalabas, sinabi ni Day-Arya kay Letty na oras na para bumalik siya sa pinakamataas na palapag. Sa susunod na 2 araw, naglalakad si Letty na parang sugatang sundalo. Tinanong ng nag-aalalang si Day-Arya kung ayos lang siya, ngunit tiniyak ni Letty sa kanya na huminto na sa pagsakit ng kanyang mga kalamnan, at iniisip kung saan ang kanilang susunod na destinasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinunyag ni Day-Arya na ang kanilang susunod na bahay ay ang hindi nilalapitan ng mga bayani, at kung pipiliin niyang manirahan doon, hindi na siya muling malulungkot. Dumating sila sa lugar, at si Letty ay tumingin sa bahay na may mukha ng kakilekilabot, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay talagang isang bahay ng kakilekilabot na pinangalanang The Mansion of the Dead. Tumalikod si Letty para umalis, kaya kinaladkad siya ni Day-Arya gamit ang kanyang buntot at ipinaliwanag na ang pagkakaroon ng mga multo bilang kumpanya ay mahusay, dahil hinding-hindi siya ay go-ghost ng mga ito gaya ng aking ex. Sa pagpasok ni Letty sa mansyon kasama si Day-Arya, isang panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugad. Ang masaklap pa, tapat na sinabi ni Day-Arya kay Letty na maraming exorcism sa bahay na ito ang nabigo. Pagkatapos ay binigay niya kay Letty ang isang vacuum cleaner at ipinaalam sa kanya na dahil magpapalipas sila ng gabi, dapat niyang gamitin ang vacuum cleaner kung sakaling may emergency. Sa pamamagitan nito, ang Demon Lord ay nagpaalam kay Letty ng matamis na goodnight at umalis sa silid. Ilang segundo pagkatapos ng pag-alis ni Day-Arya, nakatagpo ni Letty ang bata sa pelikulang The Grudge. Dahil sa takot ay lumabas si Letty sa kwarto. Sa madilim na pasilyo, sinubukan niyang hanapin ang daan patungo kay Day-Arya nang mapagtanto niya na ganito ang unang pagkasawi ng mga lalaki sa mga horror movies. Matapos makatanggap ng flashlight mula sa isang multo, napadpad si Letty sa isang silid na mukhang mas masahol pa sa basement ng isang masamang tao. Habang sinusubukang bumalik ni Letty, nakita niya ang isang hukbo ng mga multo na naghihintay sa kanya. Wala ng mga pagpipilian, binuksan niya ang pinto at nawalan ng malay nang makakita ng nakakatakot na multo. Nang nahimatay si Letty, sinabi ng hari ng mga multo kay Day-Arya na hindi niya inaasahan na magiging duwag ang isang dragon. Nang makilala ni Letty ang haring multo na nagngangalang Samuel, nalaman ni Letty na ang mga multo ay sinusubukan lamang na kumustahin at tanggapin siya. Samantala, nagmuni-muni si Samuel sa nakaraan, naalala si Day-Arya na gumagala kasama ang isang dragon. Tumugon si Day-Arya, na nagsasabi na dahil mayroon siyang isang dragon na kasama sa nakaraan, marahil ito ang dahilan kung bakit siya ay may malambot na puso para kay Letty. Dahil sa kanyang talino, sinabi ni Letty kay Day-Arya na kailangan niya ng tahanan kung saan siya makakapagpahinga ng kaunti. Sa pag-unawa nito, ipinangako ni Day-Arya na tutulungan si Letty na makahanap ng bahay na gusto niya. Pagdating sa kanilang destinasyon, pumasok sina Letty at Day-Arya sa isang maalikabok na kuweba kung saan nakatagpo sila ng 3 matatanda na parang mga witch. Nagulat sa kanilang hitsura, natuklasan ni Letty mula kay Day-Arya na ang mga matandang babaeng ito ay ang Grey Sisters na kilala sa kanilang mga husay sa craftsmanship. Binati ng mga babae si Letty, na ipinaliwanag na karaniwang hindi nila tinatanggap ang mga bagong dating, ngunit dahil mukha siyang mabait na dragon, hindi sila natatakot sa kanya. Ginagabayan ng mga babae sina Day-Arya at Letty sa isang nakatagong pasukan, na dinala sila sa isang malaking silid na pinalamutian ng iba't ibang bagay. Ipinahayag ni Letty ang kanyang pagkamangha, at buong pagmamalaking idineklara ng magkakapatid na taglay nila ang lahat ng gusto ng isa, maliban sa isang paraan upang gawing cool na bida si Letty. Habang ginalugad ng mausisa na dragon ang showroom, ipinakita sa kanya ni Day-Arya ang isang pinto, na nagpapakita na ang magkakapatid na babae ay bihasa sa paglikha ng mga pinto na sapat na malaki upang magkasya siya. Sa pagmamasid sa pinto, napagtanto ni Letty na wala itong doorknobs. Ipinaliwanag ni Day-Arya na ang mga doorknob ay ibinebenta ng hiwalay, at sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang magic knobs, makakapaglakbay siya sa iba't ibang lokasyon. Tuwang-tuwa sa ideyang maglakbay ng hindi naglalakad, ipinasok ni Letty ang doorknob. Gayunpaman, siya ay nababalisa nang bumukas ang pinto sa lungsod ng mga dwarf na lahat ay nagagalit sa pag-asang walang dragon soup.
Nang mapansin ng magkakapatid ang takot na ekspresyon ni Letty, itinuon ng magkakapatid ang kanyang atensyon sa isang pinto na pinangalanang Gate of the Gallant Lady. Habang pinagmamasdan ni Letty ang magandang ginang na nakapinta sa pinto, nagsimulang naantig ang kanyang puso. Biglang nagsalita sa kanya ang Gallant Lady na ikinagulat ni Letty. Ipinaliwanag ni Dayarya na kung gagamitin ni Letty ang magic word, tutulungan siya ng Gallant Lady na mag-teleport kahit saan sa mundo. Gayunpaman, kung magtatagal siya, bibigkasan niya ang isang nakakahiyang tula na isinulat mismo ni Letty. Dahil isinumpa si Letty ng masamang swerte, inanunsyo ng Gallant Lady na tapos na ang oras, at binasa ng malakas ang isang tula na isinulat ni Letty tungkol sa pangangailangan ng isang dragon sa kanyang tabi. Nasaksihan ang pag-iyak ni Letty dahil sa labis na pagkunot noo, si Dayarya ay naawa sa kanya at nagmumungkahi na ibaling niya ang kanyang atensyon sa furry place. Kaagad, sinimulan ni Letty na isipin ang kanyang hinaharap sa furry place. Sa sandaling ipinaliwanag ni Dayarya ang layout kay Letty at natanggap ang kanyang pag-aproba, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at ipinatawag ang mga duwende at malalaking berdeng dambuhala, na inihayag na sila ay kanyang mga empleyadong kulang sa sweldo. Sa lahat ng bagay, magsisimula ang konstruksyon. Nang makitang nagtatrabaho ang lahat, sinubukan ni Letty na tumulong ngunit nabigo ng husto. Nagdulot ito ng pagtataka kay Dayarya kung sino ang nagpalaki kay Letty para maging sobrang kaawa-awa at clumsy niya. Gayunpaman, dahil siya ang mahabagin na Demon Lord, tiniyak ni Dayarya kay Letty na hindi na itatayo ang isang building sa isang araw at pinayuhan siyang magdahan-dahan. Pagkaraan ng isang linggo, lubos na nagpapasalamat si Letty sa lahat sa pagtatayo ng kanyang bahay. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Dayarya na kailangan nilang hintayin ang pagdating ng mga bayani, na ipinapaliwanag ang kanyang plano ng pagpaslang sa mga magnanakaw ng oxygen at pagbebenta ng kanilang mga kagamitan. Habang nagsisimulang mag-alala si Letty, ipinatawag ni Dayarya ang isang trio ng mga buffed up na halimaw. Sa una, natakot si Letty, nagulat si Letty nang ang mga halimaw ay humarap sa kanya, nasasabik na makakita ng totoong buhay na dragon. Ipinaalam ni Dayarya kay Letty na ang mga halimaw ay magsisilbing kanyang mga buhay na bodyguard na makukuha ang kanilang panatilihin sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga bayani habang ang iba ay mapupunta sa gastos sa pagtatayo. Binabati si Letty ng swerte, aalis na si Dayarya, iniwan si Letty para magsaya sa kanyang bagong bahay. Gayunpaman, malapit nang dumating ang problema sa anyo ng mga bayani na naghahanap ng laban. Bago magsimula ang labanan, kinilala ng isa sa mga bayani si Letty bilang ang dragon na sumire sa kanyang mga kasama, dahilan upang siya ay umatras. Sa magdamag, lumalago ang reputasyon ni Letty sa mga hindi makamundong nilalang na nagsimulang humingi ng tulong sa kanya, na tinatawag siyang Flame Dragon Lord. Dahil nabigla sa kanyang bagong nahanap na titulo, nagpa siya si Letty na umalis papuntang supermarket, at hindi na babalik. Habang naghahanda siyang umalis, nakasalubong niya si Dayarya, na nagtatanong kung bakit niya inabandona ang kanyang bahay. Ibinahagi ni Letty ang kanyang kwento, na nagpapaliwanag kung paano naging pangunahing target ang kanyang tahanan para sa mga bayani na gustong magtuklas at magnakaw. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais para sa kapayapaan at katahimikan. Dahil sa mga problema ni Letty, nangako si Dayarya na tutulungan siyang mahanap ang perpektong tahanan. Sa paghahanap ng kanyang sarili sa gitna ng nagyayelong kapatagan ng Alps, naunawaan ni Letty kung bakit maraming mga walang tirahan ang napupunta sa paggawa ng masama. Napansin niyang natatakpan ng maiinit na damit si Dayarya, at nagreklamo tungkol sa malamig na pakiramdam. Dahil sa ayaw niyang kasuhan siya ng PETA para sa animal endangerment, tiniyak ng Demon Lord kay Letty na naghanda rin siya ng damit panglamig para sa kanya, at kinuha ni Dayarya ang kanyang Doraemon pocket. Binigyan ni Dayarya si Letty ng damit na nag-transform sa kanya bilang isang malaking Moki Ball. Matapos makapagbihis ng tama, nagsimulang mag-unclog ang utak ni Letty. Tinanong niya si Dayarya kung bakit sila nasa gitna ng isang malaking field ng snow. Ipinaalala sa kanya ng Demon Lord ang kanyang nais na mamuhay ng isang liblib na buhay na malayo sa mga bayani at mga ngaso, kaya naisip niyang maganda ang lugar na may snow. Sa karagdagang pagpapaliwanag, inihayag ni Dayarya na ang presyo ng lupa ay mura, na makakatipid sa kanyang pera. Pinagpawisan si Letty nang mapagtanto niya na ang Demon Lord ay malalim mag-isip, at mahilig gumawa ng mga bagay sa isang matinding antas. Sa pagtatapos ng pag-uusap, ipinakita ni Dayarya kay Letty ang isang dokumentaryo na mababa ang budget sa buhay ng isang yeti at ang kanilang tirahan.
Pagkatapos panoorin ang pelikula, sinabi ni Daria kay Letty na kung gusto niya ng bahay, kailangan niyang magsimulang maghukay ng husto. Nalilito, nagtanong si Letty kung kailangan niyang magtrabaho ng mag-isa. Inihayag ng Demon Lord na dahil ang mga iglo ay hindi nangangailangan ng mga gastos sa pagtatayo, maaari siyang magsimulang magtrabaho sa kanyang sarili. Sa patnubay ni Daria at sa pagsusumikap ni Letty, nagawa nilang gumawa ng isang maliit na iglo para kay Letty. Pagkatapos, binalaan ni Daria si Letty na ang pinakamahirap na aspeto ng pamumuhay sa paghihiwalay ay ang kaligtasan. Inutusan niya si Letty na i-channel ang kanyang panloob na Bear Grylls, at ibigay ang lahat para sa susunod na 3 araw. Naramdaman ni Letty ang pagbagsak ng kanyang puso, habang nararamdaman niya ang pagsisimula ng isang bagong character development arc. Bago pa siya makasalita pa, ipinakita sa kanya ni Daria ang peace sign at nag-teleport para makaalis. Mag-isa sa lamig, sinubukan ni Letty na maghanap ng pagkain para sa sarili. Nang mapansin ng isang grupo ng mga reindeer, sinubukan ni Letty na pakawalan ang kanyang panloob na mandaragit ngunit nauwi sa pagiging biktima mismo. Pagkatapos ng maraming walang silbing pagtatangka, nagpasya si Letty na ito ay isang magandang panahon upang simulan ang pagdadayet. Gayunpaman, isa pang problema ang nagpakita nang makita ni Letty ang kanyang sarili na tuluyang nawala. Nang magsimulang makaramdam ng panik, nakita ni Letty ang isang malaking puting yeti sa likod niya. Sa takot, nagtataka si Letty kung bakit nasa likod niya ang isang buffed up na halimaw gayong hindi naman siya mukhang pagkain. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang halimaw ay nangangahulugan ng walang pinsala habang iniimbitahan niya si Letty sa kanyang iglo. Pagpasok, nadatnan ni Letty si Daria na naghahanda ng hapunan. Gayunpaman, bago makapag-ayos si Letty, napansin niyang itinapon na ni Daria ang kanyang kamiseta at nag-alis na rin ng suot ang yeti. Sa gulat ni Letty, nakita niya ang mga dwarves at bayani na pawang walang damit sa loob ng iglo. Sa takot na ang kanyang pagkain ay may kasamang maalat na gravy ng iba't ibang uri, nagsimulang magpanik si Letty. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Habang ipinagpatuloy ni Letty ang kanyang paghahanap ng makakain, may nadatnan siyang isang stranded na itlog. Ang kanyang isip ay nagsimulang mag-isip ng iba't ibang mga pagkaing maaari niyang gawin gamit ito, ngunit mabilis niyang inalis ang ideya, na inalala kung paano nagsimula ang kanyang kapos-palad na paglalakbay nang ang isang tao ay ninakaw ang kanyang sariling itlog. Pagtalikod upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng tahanan, biglang napagtanto ni Letty na ang yelo sa ilalim niya ay pumutok at siya ngayon ay inaanod na palayo sa lupa. Habang nagpapakita ng awa si Letty sa walang magawang itlog, hindi lahat ng nilalang ay mabait. Hindi nagtagal, nakita ni Letty ang kanyang sarili na nakaharap ng isang napakalaking balyena na nilamon siya ng buo sa loob ng ilang segundo. Nang magkamalay, nakita ni Letty ang isang lalaki na umaaligid sa kanya. Matapos makolekta ang kanyang mga iniisip, natuklasan ni Letty na ang pangalan ng lalaki ay Jonah. Habang napagtanto ni Letty na siya ay nasa loob ng isang balyena, hindi sinasadyang nagsimula siyang magpanik. Nang makita si Letty na nahihirapan, comfort siya ni Jonah at ipinakita ang komportableng silid sa loob ng tiyan ng balyena. Ipinaliwanag niya na dahil ang balyena ay lumunok ng maraming mga barko dito at doon, mayroon siyang koleksyon ng mga bagay tulad ng mga hiyas, kagamitan sa pagkain, sangkap sa pagluluto, at tsaa. Namangha sa lahat ng mga item, nagpasya si Letty na tuklasin pa ang bahay ng balyena. Habang nililibot niya ang laundry room, cooking area, at banyo, lalong humanga si Letty. Sa kalaunan, pumayag siyang manatili sa tabi ni Jonah ng ilang sandali, pinahahalagahan ang ginhawa at seguridad na ibinigay sa loob ng tiyan ng balyena. Matapos ang mahimbing na tulog, natuklasan ni Letty na hinahasa ni Jonah ang kanyang kutsilyo. Isang ginaw ang dumadaloy sa kanyang gulugad, habang iniisip niya kung binabalak siya ni Jonah na kainin ng hilaw. Pagkatapos, masayang binati siya ni Jonah na inihayag na nagluluto siya ng almusal para sa kanila. Napagtanto na hindi niya dapat pag-isipan ng masama si Jonah, nagdahilan si Letty na gamitin ang banyo. Pagkatapos ng almusal, ipinaalam ni Letty kay Jonah na kailangan na niyang umalis, binanggit na may naghihintay sa kanya. Sa pag-unawa sa pangangailangan ng madali ang pagkilos, tinulungan ni Jonah si Letty sa paghahanap ng paraan.
Nagsagawa ng mabilis na pagkilos, naghahadyos sila ng isang bar aisles ng pepper spray sa ilalim ng butas ng ilong ng balyena, na naging sanhi ng pagbahing ng balyena, na nagpapahintulot kay Letty na makasakay sa momentum at makatakas mula sa tiyan ng balyena nang hindi nasasaktan. Sa paglapag sa isang lumulutang na piraso ng yelo, nakatagpo si Letty ng isang seal. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang likas na hilig sa hayop upang manghuli, at magpista sa seal, ngunit nabigo ng malungkot na binigyan siya ng seal nang nagsusumamong tingin gamit ang malalaking puppy dog eyes nito. Habang umiiyak si Letty sa pagkadismaya, ang seal ay nag-transform bilang Dayarya, na nagpahayag na lahat ito ay pagsubok upang makita kung karapat-dapat siyang mabuhay sa North Pole. Nang maglaon sa kanyang iglo, bumukas ang itlog ni Letty, na nagpakita ng malaibon na nilalang. Habang nakikita ng sisiw si Letty, tinawag siya nito bilang daddy, dahilan upang mapasigaw si Letty bilang pagtutol na hindi siya ang ama nito. Nang sumunod na araw, ini-teleport ni Dayarya si Letty sa isang mas mainit na lokasyon, binanggit na may alam siya ng ilang mga communal housing na babagay sa kanya. Sa sandaling iyon, lumabas ang sisiw ni Letty mula sa kanyang pouch, tinatawag siyang daddy. Sa pagmamasid dito, sinabi ni Dayarya na ang mga nag-iisang ama ay hindi kasing sikat ng mga nag-iisang ina sa panahong ito. Nadismaya sa panunokso ni Dayarya, tumutol si Letty, na sinabi na hindi siya ang ama. Napansin kung paano hindi naniniwala si Dayarya sa kanya, napagtanto ni Letty na kailangan niyang tawagan si Rafi Tulfo para sa kasong ito. Bamaantong hininga, ipinaliwanag ni Dayarya sa dragon na minsan kapag ipinanganak ang isang nilalang, tumatak ito sa unang taong nakita nito. Nang marinig ang nakakatakot na kwento, nabalisa si Letty dahil sa takot. Ipinaalam pa ni Dayarya kay Letty na ang kanyang sisiw ay kabilang sa isang pamilya ng ibon na nakatira sa tabi ng mga ilog sa hilagang rehiyon ng bundok. Kapag ang mga sisiw ay pumasok sa adulthood, sila ay nagiging sapat na malakas upang ipatawag ang isang blizzard sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanilang mga pakpak. Gayunpaman, sa pag-alam na siya ay isang ganap na walang kakayahan at malamang na manganib ito, sinabi ni Letty kay Dayarya na kung mananatili sa kanya ang sisiw, siya ay magwawakas sa isang iglap. Ini-teleport sila ni Dayarya sa isang komunidad ng pabahay, na nagpapakita na marahil ay makakahanap siya ng magulang na mas angkop na magpalaki ng kanyang sisiw. Sa pagmamasid sa lugar, ipinahayag ni Letty ang kanyang pagkamangha sa infrastruktura. Ipinaalam sa kanya ni Dayarya na kung pipiliin niyang manirahan sa isang komunidad, magiging mas madali ito sa kanyang pitaka kumpara sa pamumuhay sa isang independenteng unit. Bukod pa rito, kung siya ay atakihin sa gabi, ang kanyang mga kapitbahay ay naruroon upang tulungan siya. Bago papayagan si Letty na mangarap, mabilis na sinabi ni Dayarya sa kanya na karamihan sa mga bahay ay hindi itinayo para sa mga kagaya niya. Nagtataka, tinanong ni Letty ang Demon Lord kung bakit ganoon. Inihayag ni Dayarya na dahil ang mas malalaking hayop ay nangangailangan ng mas maraming espasyo para gumana, bihira silang tumira sa komunal na pabahay, kaya natural, mas mababa ang pangangailangan. Ang kanilang pag-uusap ay pinutol ng isang grupo ng mga ligaw na bayani na humahabol sa ilang halimaw. Tinanong ni Letty si Dayarya kung dapat silang makialam, ngunit nagpakita ang isang dambuhalang ibon na halimaw at hinarap ang mga masasamang nanghihimasok. Ipinaalam ni Dayarya kay Letty na sa naturang mga lipunan, inaalagaan ng mga landlord ang kanilang mga nangungupahan. Matapos malaman na ang mahihinang mga nangungupahan ay protektado ng malalakas na landlord, narelak si Letty at nangako sa sanggol na sisiw na nakikita niya ito ang pinakamahusay na mga magulang sa mundo, na tulad ng alam natin, ay wala. Habang nasa isip ang isang bagong layunin, sinundan ni Letty si Dayarya sa isang apartment na pag-aari ng isang pares ng conjoined orthos. Curious na tinanong ni Letty si Dayarya kung kasal na ang mag-asawa. Inihayag ni Dayarya na talagang magkapatid sila na nabigo sa paghahanap ng pag-ibig, kaya nauwi sila sa pagpapanggap na kasal sa isa't isa. Napagtanto na ito ay isang matinding kaso ng mga orthos, si Letty ay nanginginig sa takot. Pagkatapos ay ipinahayag niya sa nilalang na may dalawang ulo ang kanyang pagnanais para sa isang walang hanggang tahanan para sa batang sisiw, ngunit ipinaalam sa kanya ng orthos na hindi sila maaaring mag-ampon ng isang sanggol dahil sa mga paghihigpit sa ingay. Pagtitiyak sa orthos, ibinunyag ni Letty na dahil bata pa ang sisiw, hindi siya mag-iingay. Gayunpaman, on cue, ang sisiw ay nagpapalabas ng napakalakas na hiyawan, na nagdulot ng sakuna. Matapos mabilis na lumabas ng apartment, lumapit sina Letty at Dayarya sa maraming iba't ibang nilalang, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan.
Habang humihinga ng mabilis, sinabihan ni Daearya si Letty kung pwedeng siya na lang ang bahala sa ibon. Ipinilig ni Letty ang kanyang ulo, inihayag na ang sisiw ay hindi gusto ang isang dragon na kaawa-awa at mahinang tulad niya. Sumang-ayon si Daearya sa kanya, ngunit sinabi niya kay Letty na lahat ng may makulat na magulang ay naging mahuhusay na komedyante, kaya magiging win-win situation ito. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natapos nang dumating ang isang halimaw na oso at ang mga anak nito. Nagdahilan si Daearya at nakipag-usap sa oso, naiwan si Letty kasama ang mga anak. Magiliw na binati ng mga anak si Letty, binanggit na pinag-uusapan siya ng lahat at ang kanyang sisiw. Biglang nagpakita ang isang halimaw at hiniling na ibigay ni Letty ang sisiw. Nagsimula ang pagiging makaama ni Letty, habang sinusubukan niyang protektahan ang sisiw at ang mga anak ng oso. Sa sandaling bumalik si Daearya at ipaalam sa masamang halimaw na ang dragon na kaharap niya ay kilala bilang Flame Dragon Lord, mabilis na umatras ang halimaw. Nang maglaon, pinuri ng Demon Lord si Letty sa pagiging mabuting ama at pagprotekta sa mga kabataan. Dahil sa labis na emosyon, nagpa siya si Letty na panatilihin ang sisiw at pinangalanan itong Pete. Sa sobrang tagal ng paglalakbay, umiiyak si Letty sa Demon Lord kung paano niya inubos ang lahat ng perang kinita niya sa pagbebenta ng kanyang mga larawan. Gaya ng dati, nananatiling cool si Daearya gaya ng ibang elf at sinabi kay Letty na maghapon silang kikita ng pera. Nagtataka tungkol sa kanyang mga inaasahang trabaho, tinanong ni Letty si Daearya kung paano niya maya-alok ang kanyang mga serbisyo. Bilang tugon, inihayag ng Demon Lord na ang mga dragon ay palaging sikat sa itim na merkado. Gayunpaman, dahil ayaw niyang ibenta ang kanyang mga organo para bayaran ang matrikula ni Pete sa kolehiyo, kinakabahang tinanong ni Letty si Daearya kung mayroon pa siyang magagawa habang nabubuhay pa. Nang hindi nag-aaksaya ng hininga sa kawawang dragon, ini-teleport sila ni Daearya sa isang trade market. Nang makitang mataong-tao ang pamilihan, si Letty ay likas na naghahanap ng isang taguan, ngunit tiniyak sa kanya ni Daearya na sa malayang lungsod na ito, ang mga tao ay hindi nagdidiscriminate batay sa mga species or nasyonalidad. Ibinunyag pa niya na dahil sa seguridad ng lungsod, iba't ibang mga ngalakal ang pumupunta para ibenta ang kanilang mga produkto. Ang ilan ay nag-aalok ng kanilang karaniwang mga bagay sa pagtatanggol at potion, habang ang iba ay nakikitungo sa mga ipinagbabawal na bagay kung alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi nagtataglay ng utak para sa pagiging isang kapitalistang amo, sinabi ni Letty kay Daearya na ang palengke ay isang kahabag-habag na lugar at tumalikod na umalis. Gayunpaman, bago niya magawa ito, kinaladkad ni Daearya si Letty sa buntot at sinabi sa kanya na ang isang tol-una na tulad niya ay hindi dapat magreklamo ng labis. Sa takot sa kanyang buhay, sinubukan ni Letty na magprotesta, na nagpapaalala kay Daearya tungkol sa mga kahabag-habag na bayani. Itinuro ang isang holen na puno ng mga bayani, ipinaalam sa kanya ni Daearya na hindi pinapayagan ng marketplace ang mga tao na walang gamot. Matapos makumbinsi si Letty, dinala siya ni Daearya upang makilala ang isang kwago na nagngangalang Amon para sa isang pagkakataon sa trabaho. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Amon, na nagsasabi na hindi siya kumukuha ng mga bagong dating nang walang sulat ng rekomendasyon. Nang sila ay paalis na, may ipinapaulam si Pete kay Amon sa wikang ibon, na nagpabago sa kanyang isip. Ipinaalam ni Amon kay Letty na maganda ang sinabi ni Pete para sa kanya, kaya kailangan na niya itong kunin. Bilang una niyang trabaho, naatasan si Letty na magputol ng mga bloke mula sa mga puno at bato. Nagtataka kung bakit may gustong hamarang, bumaling si Letty sa lahat ng matalinong Demon Lord, na nagpahayag na maraming adventurer ang nasisiyahan sa paggawa ng mga tahanan or mga kasangkapan mula sa mga bloke ng materyales. Matapos maunawaan ang lahat, nagsimulang magtrabaho si Letty, at pagkatapos ng isang buong araw ng pagpapagal, isang barya ang natatanggap niya. Tulad ng isang matalinong kapitalista, sinabi ni Amon sa isang galit na si Letty na kung gusto niyang kumita ng higit pa, kailangan niyang magtrabaho ng mas mabilis at mas mahusay. Habang humihikbi si Letty na hindi niya mapakain si Pete, naawa si Amon at itinalaga si Letty bilang receptionist ng hotel. Gayunpaman, sa kanyang unang araw, tinatakot ni Letty ang halos lahat ng customer. Sa huli, bumalik si Letty kay Amon, umiiyak para sa ibang trabaho. Matapos sabihin ni Amon kung paano siya nakakasakit sa trabaho, humakbang si Daearya at sinabi kay Letty na dapat siyang maghanap ng trabaho na siya lang ang makakagawa. Kasunod ng Demon Lord, curious na tinanong siya ni Letty kung ano ang nasa isip niya.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Daearya na maaaring mag-alok si Letty ng mga serbisyo ng proxy. Sa pag-unawa sa gawain, nakilala ni Letty ang kanyang unang kliyente, si Berto, isang apprentice mage. Dahil sa mahilig sa mga balahibo, nagsimulang kumislap ang mga mata ni Berto nang makita ang isang dragon sa kanyang harapan. Matapos pakalmayin ang kanyang nasasabik na sarili, inihayag ni Berto ang kanyang negosyo. Sinabi niya kay Letty na gusto niyang magpanggap siya tulad ng pagtawag niya sa kanya. Nang pumayag si Letty, tinawagan ni Berto ang kanyang mga kaibigan para mag-flex sa kanila. Gayunpaman, nang magpakita si Letty, ang kanyang mga kaibigan ay nananatiling hindi natinag. Nakaramdam ng gulo, sumigaw si Pete ng buong lakas na naging dahilan upang mahulog sa takot ang mga salamangkero. Nalilito sa inasal ni Pete, nalaman ni Letty kay Daearya na gusto lang tulungan ng kanyang baby bird ang kanyang ama. Pagkatapos makatanggap ng pera, si Letty ang humaharap sa kanyang susunod na kliyente habang si Daearya naman ang nag-aalaga kay Pete. Pagkatapos ay isang magandang babae na nagngangalang Lalit ang lumapit sa Demon Lord sa pagtatangkang ligawan siya. Sinabi niya kay Daearya na nang marinig niya ang tungkol sa isang kakaibang duo ng isang elf at isang dragon, alam niyang siya iyon. Bilang isang Sigma male, malamig na ipinahayag ni Daearya na siya ay nangangaso sa bahay kasama ang kanyang kaibigang dragon. Dahil dito, mas desperado si Lalit para sa atensyon ni Daearya, habang inaalala niya ang isang lumang alaala noong una siyang naging Demon Lord. Ang lumabas si Daearya ay napili bilang isang demonyo sa pamamagitan ng isang lottery machine. Gayunpaman, walang interes sa paghahari sa mga kasuklam-suklam na nilalang, sinubukan ni Daearya na tanggihan ang titulo. Nagpagulat ito kay Lalit na dating isang batang manghuhuli. Nagtataka, tinanong niya si Daearya kung ano ang gusto niya at nalaman na ang elf ay interesado lamang sa pagbabasa ng mga encyclopedia tungkol sa mga hayop. Habang papaalis si Daearya, pilit siyang dinala ng Dark Lord Agency sa tore ng Demon Lord para sa kanyang inaugurasyon. Gayunpaman, sa halip na maupo, nakatakas si Daearya, dahilan upang hanapin siya ni Godfriday, ang Grandman Chamberlain, at ng kanyang mga kasama sa buong palasyo. Sa tuwing susubukan nilang abutin si Daearya, hindi sinasadya ng elf ang isang anti-intruder spell na nagiging sanhi ng matinding paghihirap ni Godfriday at ng kanyang mga tauhan. Sa huli, pinapayagan siya ng ahensya na umalis. Sa kasalukuyang panahon, napagtanto ni Lalit na aabutin ng isa pang 100 taon para kay Daearya na mangako sa kanya, kaya siya ay umalis. Samantala, kumikita si Letty ng kanyang reserba para sa araw na iyon at nagpatuloy siyang maghugad kapag may lalaking lumapit sa kanya. Hiniling niya kay Letty na tumulong sa pagdala ng ilang gamit papunta sa isang kubo sa labas ng bayan. Nang walang anumang konsepto ng panganib sa estranghero, sumang-ayon si Letty at nakarating sa makulimlim na bahagi ng bayan kung saan nahuli ang kanyang sarili. Habang ikinulong ng masasamang tao si Letty sa isang selda, sinabihan niya si Pete na iwan siya at tumakas. Ngunit sa halip na makinig sa kanyang ama, si Pete ang nagudyok kay Letty na lumaban. Dahil sa galit, hindi pinapansin ni Letty ang lahat ng pananakot na ibinigay sa kanya ng mga bumihag sa kanya at sinubukan niyang kumawala. Habang sinusubukang sirain ang bilangguan, nahuli siya ng isang mukhang kapos-palad na Orobas at sinabihan si Letty na huminahon. Ngunit ang takot na dragon ay nakikiusap sa kanya na huwag siyang gawing cool na armas. Nalilito sa inasal ni Letty, tinanong siya ng Orobas kung kailangan niya ng pagkain. Sinamantala ang pagkakataong ito, sinabi ni Letty sa kabayo kung paano niya kailangang makalabas sa kulungan habang may naghihintay sa kanya. Ang Orobas ay maayos na nagbukas ng pinto, na nagpapakita na ito ay naka-unlock sa buong oras. Sinabi niya kay Letty na kung gusto niyang umalis ng husto, magagawa niya. Gayunpaman, bago pumunta, dapat niyang makilala ang iba. Ito ay nagpatakot kay Letty, na nagtataka kung sa kabilang panig ng pinto ay naghihintay ang isang punong langis na malaking itim na lobo na susunggaban at haharutin ang kanyang likuran. Habang binubuksan ng Orobas ang pinto sa isa pang selda, natuklasan ni Letty ang isang grupo ng mga hindi kapani-paniwalang mga kriminal at norelax siya. Nang ipakilala sa lahat, nalaman ni Letty na ang Orobas ay kilala bilang Steve. Sa pakikipag-usap niya sa Orobas, nalaman ni Letty na lahat sila ay bihag. Tinanong niya ang Orobas kung sinubukan niyang umalis. Ibinunyag sa kanya ng Orobas na ang piitan ay bahagi ng arena ng pakikipaglaban na may sariling mga perks.
Hindi kumbinsido, sinubukan ni Letty na sabihin sa Orobas na maaari silang magkaroon ng isang uri ng problema sa ibang pagkakataon, ngunit ang Orobas ay nanunuya at ipinakita kay Letty ang isang jacuzzi. Pagkatapos ng lahat, sino ang nangangailangan ng kalayaan kapag maaaring magkaroon ng jacuzzi? Pagkatapos nito, dinala niya si Letty sa isang silid sa gym, na inihayag na hindi niya kailangang mag-alala na maging isang fat loser tulad niya, dahil maaari siyang mag-ehersisyo anumang oras na gusto niya. Para sa libangan, mayroon silang top-class na teatro. Sa paglilibot sa piitan, napagtanto ni Letty na ang mga side character na ito ay nabubuhay ng mas magandang buhay kumpara sa kanya. Hinalis ang mga negatibong kaisipan, ipinaalala ni Letty sa kanyang sarili na ipinangalan pa rin sa kanya ang anime. Ang pagtunog ng kampana ay nakakuha ng atensyon ng lahat, habang inutusan ng isang jailer si Letty na maghanda para sa kanyang pakikipaglaban sa mga undead na kalansay. Bago magkaroon ng pagkakataong tanungin ang Orobas ng mga tanong, dinala si Letty sa isang arena kung saan masiglang binati ng isang announcer ang audience at ibinunyag na, para sa palabas ngayon, ang hukbo ng mga undead ay makakaharap sa isang dragon. Habang nagpapakita si Letty sa arena, hinabol siya ng magkakapatid na kalansay. Tumakbo sa kabilang panig, aksidenteng natama ni Letty ang mga kalansay gamit ang kanyang buntot na natalo silang lahat. Pagbalik sa piitan, nakita ni Letty na buhay at maayos ang magkakapatid na kalansay. Nang mapansin ang nagulat na mukha ni Letty, sinabi sa kanya ng Orobas na ang kanilang mga palabas ay scripted na nagpapakita na ibinase nila ang kanilang mga laban sa mga posibilidad ng pagtaya upang matiyak na ang bahay ay kumikita ng malaking kita. Natapos ang kanilang pag-uusap nang umalis ang Orobas na nagpapaalala kay Letty na maaaring magsama ang mga tao at mga halimaw. Maya-maya, dumating si Letty at nakitang walang laman ang kuna ni Pete na naging sanhi ng pagkataranta niya. Sa kanyang galit na estado, dinala ng isang jailer si Letty kay Pete na inihayag na noong siya ay nasa arena, nag-order siya ng yelo para kay Pete. Sa sandaling iyon, naalala ni Letty ang mga sinabi ng Orobas. Nang matagpuan si Pete, sinubukan ni Letty na pumikit nang maisip niya kung ano ang ginagawa ni Dayarya nang wala siya. Bumalik sa palengke, tinatangkilik ni Dayarya ang kanyang buhay ng lubos. Sumasali siya sa isang kompetisyon sa pag-inom at natalo ang lahat. Matapos ang 10 araw, naiinis si Letty nang hindi nagpakita si Dayarya para iligtas siya. Biglang dumating ang mga bilanggo at ipinaalam sa mga halimaw na nasawi na ang Margrave, at gusto na ngayon ng kanyang panganay na mapaslang ang lahat. Bago umalis si Letty sa selda, naghanda ang mga halimaw ng planong pagtakas habang ang mga anghel ng kasawian ay dumating upang tapusin sila. Matagumpay nilang nasesira ang kanilang mga plano, gayunpaman, nang ang grupo ni Letty ay malapit ng makatakas, nakita nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng isang grupo ng mga sundalo. Bago nila mapahamak si Letty or ang mga halimaw, dumating si Dayarya at inilagay sila sa ilalim ng isang sleeping spell. Pagkarating sa isang ligtas na lokasyon, nagpa siya ang Orobas at ang iba pang mga halimaw na maging isang naglalakbay na circo, habang ipinagpatuloy ni Letty ang kanyang paglalakbay kasama si Dayarya. Sa kanilang paglalakbay, humikab si Letty at sinabi kay Dayarya na ilang araw na siyang di nakakatulog. Nang makitang kumikibot ang dragon sa pagtulog, hiniling ni Dayarya kay Letty na pumikit. Dahil doon, kumuha ng unan si Letty at napupunta sa isang lupain kung saan siya naglalakbay kasama ang ibon at ang Demon Lord. Pansamantala, nakita ni Pete ang isang ibong lumilipad sa kalangitan at tinanong si Dayarya kung maaari siyang maglaro. Matapos sabihin sa sisiw na mag-ingat sa mga estranghero, pinayagan ni Dayarya si Pete na gumala sa kagubatan. Habang ginalugad ni Pete ang kagubatan ng mag-isa sa unang pagkakataon, nakatagpo siya ng isang malungkot na maliit na lalaki. Nang makitang umiiyak ang lalaki, nagpa siya si Pete na idikit ang kanyang sarili sa kanya at tinanong ang lalaki kung bakit siya umiiyak. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala ni Pete si Mr. Leprechaun at tinulungan siyang makasama muli ang kanyang kaibigan. Nang ipahayag ng dalawang Leprechaun ang kanilang nais na manatili sa isang lumang leather na sapatos, nakita ni Pete ang isang bayani na nakasuot ng leather na sapatos. Dahil ipinanganak na may matinding pagpapasya, sinabi sa kanila ni Pete na susubukan nilang kunin ang sapatos ng bayani. Nagiging sanhi ito ng pag-aalala ng mga Leprechaun habang sinasabi nila kay Pete na kung susubukan nilang magnakaw ng sapatos ng isang bayani, mauuwi silang walang ulo sa isang kanal. Gayunpaman, tinitiyak sa kanila ni Pete na magiging maayos ang lahat.
Sa isang layunin sa isip, tumungo si Pete sa isang puno at idinirekta ang isang hukbo ng mga ood patungo sa mga bayani, na naging sanhi ng mga ito upang tumakbo sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, iniwan ng isa sa mga bayani ang kanyang sapatos na mabilis na inaangkin ng mga leprechaun bilang kanilang bagong tahanan. Nang marinig ang boses ni Letty, mabilis na lumapit si Pete sa mapagmahal na mga bisig ng kanyang ama. Pagkatapos, nagreklamo si Letty kay Dayarya na hindi niya dapat pinayagang gumala sa kagubatan ang kanyang pinakamamahal na anak, kung saan ipinahayag ni Dayarya na noong siya ay lumalaki, palagi siyang nahaharap sa mga uhaw sa dugo. Nagtataka, tinanong siya ni Letty kung bakit siya nakatira sa isang mapanganib na kapaligiran. Sinabi sa kanya ni Dayarya na nag-apprentice siya sa isang master na nakatira sa mapanganib na lugar. Nang malaman na si Dayarya ay may isang buong pagkabata, si Letty, na dati ay naniniwala na walang butas sa mundo ang magiging sapat na malakas upang maipanganak ang Demon Lord at na siya ay nagsimula pa lamang, ay nagtanong kay Dayarya tungkol sa kanyang buhay. Matapos malaman na ang mga elf ay socially introvert, isang ngiti ang nabuo sa bibig ni Letty. Sinabi niya kay Dayarya na hindi niya siya maisip bilang isang normal na bata. Nang mapansin ang sabik na hitsura ni Pete at Letty, umupo si Dayarya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkabata 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang paghahanap ng kaalaman, tinangka ni Dayarya na magtayo ng kanyang sarili ng isang silid-aklatan sa lumang puno ng Yggdrasil. Gayunpaman, pagkatapos mab-I-go, ipinadala siya ng mga elves sa ibang bansa upang mag-aral sa ilalim ng isang higanteng ahas na kilala na kasing edad ng puno ng Yggdrasil. Matapos tiisin ng isang nakakapagod na paglalakbay, si Dayarya ay binati ng ahas na si Jormungand, na naging kanyang master sa mga darating na taon. Gayunpaman, si Dayarya ay patuloy na nahaharap sa problema ng pagkakaroon ng kanyang bahay na nawasak ng walang pag-aalinlangan na ahas. Ito ay nagudyok kay Dayarya na magkaroon ng interes sa pagtatayo ng mga bahay. Sa pagpapahiram sa kanya ng mga materyales ng mga witch sisters, si Dayarya ay nakapagtayo ng isang perpektong bahay pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka. Pagkatapos umalis sa pangangalaga ng kanyang master, si Dayarya ay nagpapatuloy na maging Demon Lord at nakatagpo ng isang itim na dragon na may negatibong IQ na nagngangalang Black Dragon. Natigilan nang makita ang makapangyarihang itim na dragon na nauutol na parang isang socially awkward dragon, sinabihan ni Dayarya ang Black Dragon na mag-relax na nagpapataas lamang ng kanyang pagkabalisa. Pagkaraang huminahon, pinagmamasdan ng Black Dragon ang elf at iniisip kung ang elf na lalaki ay tunay na Demon Lord. Samantala, sinubukan ni Dayarya na tumakas sa pamamagitan ng pagsasabi sa Black Dragon na hindi siya ang Demon Lord, ngunit tumanggi ang Black Dragon na sumuko at sinabi kay Dayarya na kailangan niya ng tulong. Habang pinagmamasdan ni Dayarya ang hitsura ng Black Dragon, napagtanto niya na siya rin ang itim na dragon na pinaglagyan ng bounty ng mga bayani. Matapos ipagmalaki ang sarili niyang kakayahan, nakiusap ang Black Dragon kay Dayarya na tulungan siyang makahanap ng ari-arian, ngunit iminumungkahi ng Demon Lord na isaalang-alang niya ang pakikipag-usap sa isang ahente ng real estate na hindi katulad niya. Nainis dito ang Black Dragon, na sumimangot kay Dayarya at inakusahan siya ng walang pakundangan na pagpapaalis sa kanya sa kabila ng kanyang magalang na paglapit. Hindi na abala sa pagtatangka ng Black Dragon na takutin siya, sinabi ni Dayarya sa kanya na hindi ito ang paraan para humingi ng tulong. Pagkatapos ay binago ng Black Dragon ang kanyang diskarte at gumulong sa lupa, nagmamakaawa para sa tulong. Nang makita ang isang makapangyarihang nilalang na tulad niya na ikinahihiya ang kanyang kauri, si Dayarya ay nakaramdam ng pangalawang pagkapahiya. Nang lumabas si Jormungand nang wala saan, hinikayat niya si Dayarya na tulungan ang Black Dragon, na nagsasabi na dumating siya sa lahat ng paraan upang partikular na humiling ng tulong sa kanya. At kaya, upang palawakin ang balangkas, at ubiling sumang-ayon si Dayarya na tulungan ang Black Dragon. Pagdating sa Core Fortress na kilala rin bilang Hero Guild Fortress, tinanong ni Dayarya kung bakit kailangan ng Black Dragon ang property doon. Ibinunyag ng Black Dragon na dahil hindi siya makapagpapalabas ng isang bahay mula sa kanyang likuran tulad ng isang tunay na Demon Lord, kailangan lang nilang kunin ang ilang kaawa-awang ari-arian ng tao. Hindi nasiyahan sa ideya, tumalikod si Dayarya upang umalis nang matalinong sabihin sa kanya ng Black Dragon na ipapaalam niya sa kanilang guro ang tungkol sa kanyang pagtanggi na tumulong. Sa huli, si Dayarya ay nag-aatubili na nagsumite sa plano ng Black Dragon at pumasok sa guild. Habang ang mga tao ay nagpupumilit na makatakas, ipinahayag ng Black Dragon na maaaring siya ay isang hamak ngunit siya ay may moral.
hiniling niya sa lahat ng magagandang babae na umalis upang maalis niya sa mundo ang mga hindi maganda na babae, at mga lalaking hindi kasing gwapo ni Coco Martin. Pagkatapos ng kanyang deklarasyon, pinakawalan ng Black Dragon ang kanyang apoy, na sinusunog ang mga hindi kasiya siyang mga indibidwal na naruroon sa kanyang harapan. Gayunpaman, determinadong iligtas ang kanilang reputasyon, sinubukan ng mga bayani na lumaban. Pumasok si Day-Arya at ginamit ang kanyang mahika para desarmahan sila, na nagudyok sa Black Dragon na mag-cheer sa kanya. Ipinagmamalaki niyang ibinunyag niya sa lahat na siya ang malaking masamang Demon Lord. Kinatatakutan nito ang lahat ng mga bayani dahil ang Demon Lord ay naging alamat ng nakaraan. Matapos harapin ang mga masasamang tao, tumalikod si Day-Arya para umalis. Sinabi niya sa Black Dragon na dahil gagawin niyang tahanan ng kuta, tapos na ang kanyang trabaho. Ngunit sa tala na iyon, masayang isiniwalat ng Black Dragon kung paano niya gustong tingnan ang isang property sa beach. Dahil sa pagkainis sa mga kalokohan at patuloy na kawalang galang ng Black Dragon, sinabi sa kanya ni Day-Arya na hinahamak niya ang mga nilalang na katulad niya, ngunit sumagot ang Black Dragon, at sinabihan si Day-Arya na Iris Erba ang pagrereklamo para sa kanyang mga dapat na gagawin. Pagkatapos magtalo na parang dalawang mag-asawa, pinayuhan ni Day-Arya ang Black Dragon na magtayo na lang sila ng bahay na dragon-friendly. Palibhasa'y kumbinsido sa ideya, kakaibang tinanong siya ng Black Dragon kung ano ang nasa isip niya. Ibinunyag ng Demon Lord na kukuha siya ng ilang materyales mula sa kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay papalundagan siya sa mga ito upang makita kung kaya nilang mapaglabanan ang kanyang timbang. Gayunpaman, sinabi ng Black Dragon kay Day-Arya na hindi nila dapat abalahin ang kanyang mga kaibigan gayong magagamit lang nila ang mga NPC. Sa pagkakaroon ng sapat na sinabi, ang Black Dragon at Day-Arya ay nagsimula sa isang pakikipagsapalaran, na sinira ang maraming kuta upang subukan kung kaya nilang tiisin ang lakas ng isang dragon. Pagkatapos magsagawa ng malawak na pananaliksik, ipinahayag ni Day-Arya na imposibleng manirahan ang dragon sa isang lugar na itinayo para sa mga tao. Sa pagtatapos, iminungkahi ni Day-Arya sa Black Dragon na dapat nilang bayaran ang mga dwarves upang magtayo ng isang malaking mansyon para sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng Black Dragon na may kaunting hadlang sa kanyang plano, dahil kilala ang mga dwarf na kinasusuklaman ang mga dragon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang umatake ang Black Dragon sa isa pang kuta nang walang anumang dahilan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, humanggi si Day-Arya na tulungan siya, na ikinagalit ng Black Dragon. Habang sinusubukan niyang salakayin ng salita ang Demon Lord, sumagot si Day-Arya, tinawag siyang isang walang tirahan. Sa kanilang pagtatalo, may dalawang tao ang nawalan ng buhay, ngunit okay lang iyon dahil nalaman ni Day-Arya mula sa Black Dragon na trabaho nila bilang nangungunang G na protektahan ang mga halimaw mula sa mga uhaw sa dugo ng mga bayani. Matapos pakalmayin ang kanyang galit sa Black Dragon, tinanong siya ni Day-Arya kung bakit gusto niya ng bahay. Inihayag ng dragon na tumatanda na siya, at hindi na nakakahalubilo ng isang babaeng dragon. Kung may sariling bahay lang sana siya, masaya na siyang maninirahan sa sarili niyang pamilya. Habang napagtanto ni Day-Arya na gusto ng Black Dragon na tulungan niya ang mga mas mababa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas, tumawa siya at nangako sa dragon na gagawin ang kanyang makakaya. Dahil dito, lumipad ang Black Dragon sa pag-asang makahanap ng bahay na mapagpahingahan. Sa kasalukuyan, nakita ni Day-Arya na pagod sina Pete at Letty, at sinabi sa kanila na babalikan niya ang isa pang daang taon ng kanyang buhay sa isa pang video. Dahil sa kaganapan kay Day-Arya, nakita ng mga hunter ang kanyang yapak at ginawa niyang misyon sa buhay na tugisin siya. Naalala niya kung paano, ilang buwan bago, natapos niya ang isang trabaho na kinasasangkutan ng pagnanakaw ng itlog ng dragon, at nagkampo sa labas ng Zarata Mines noong una niyang nakatagpo ang pulang dragon. Nang makitang ang dragon ay kumikilos na parang isang kumpletong balisa, ang hunter ay dumating sa konklusyon na siya ay dapat na isang bagong species ng pulang dragon. Dahil hindi na kayang lumaban or lumipad si Letty, excited na sinabi ng hunter kay Aber, ang kanyang partner in crime na pusa, na tutugisin nila siya sa susunod na makita siya. Pagkatapos nito, inialay ng dalawang mangangaso ang kanilang buhay sa paghahanap kay Letty. Dumating sila sa Temple of Falls sa pag-asang mahuli si Letty, ngunit natuklasan na nakaalis na ang dragon. Ikinagagalit nito si Aber, na nagsabi sa hunter na dapat lamang nilang pagnakawan ang templo, ngunit ipinaalala sa kanya ng hunter na sila ay mga hamak na may moralidad. Maaari lang silang magnakaw kapag kailangan ng trabaho.
Nang makita ang mga bakas ng paa na humahantong sa Forest of the Dead, natakot ang hunter, ngunit tiniyak ni Aber sa kanya na ang lahat ng mga kwentong multo tungkol sa kagubatan ay kasing peke ng pagmamahal ng isang influencer para sa isang matandang lalaki na may sports car. Gayunpaman, ang pag-iisip ng pagpasok sa isang kagubatan ay hindi angkop sa mga ngaso, at sa gayon ay nakahanap sila ng ibang ruta na humahantong sa kanila sa bahay sa burol. Habang pinagmamasdan ang bahay, iniisip ng hunter kung ang isang dragon ay tunay na naninirahan sa gayong sibilisadong paraan. Ikinagagalit nito si Aber, na nagsabi sa hunter na huwag gumawa ng mga stereotypes na desisyon. Ipinaalala niya sa kanya na ibinigay sa kanila ng Witch Sisters ang mapa, na nagsasabi na makikita nila ang dragon na gumagamit nito. Habang inihahanda ng hunter ang kanyang sarili para sa pagsalakay, naalala niya ang kanyang mga moral. Sinabi niya kay Aber na maaari lamang niyang salakayin ang dalawang bagay, ang kanyang bahay at pugad. Matapos marinig ang nakakatakot na plano, nagpa siya si Aber na magpahinga saglit at hiniling sa hunter na sumama sa kanya. Habang nagre-relax sila, madali nilang nakita ang mga bayaning pumapasok sa bahay. Naintriga, tumingin ang mga mangangaso at nasaksihan ang mga bayaning inaatake ng mga halimaw. Ibinunyag ng mga halimaw na ang kanilang amo, ang Flame Dragon Lord, ay kasalukuyang abala sa kanyang plano sa dominasyon sa mundo. Matapos marinig ang kwento ng lakas ng pulang dragon, nagmadali ang hunter at ang kanyang apprentice na pusa sa pinakamalapit na guild. Binalaan nila ang mga adventurer tungkol sa Flame Dragon Lord at sa kanyang masamang plano ng dominasyon sa mundo, na naging sanhi ng pagkataranta nilang lahat. At kaya, kumalat na parang apoy ang tsismis ng pagiging masamang dragon ni Letty. Kinabukasan, naghihintay ang hunter at pusa na tambangan si Letty nang matuklasan nilang bumuga ito ng apoy sa isang grupo ng mga bandido. Sa takot, nagpa siya ang dalawang mangangaso na umatras at manghuli ng dragon sa ibang pagkakataon. Sa totoo lang, ang magic ng Demon Lord ang nagtustes sa mga bandido. Matapos alisin ang kanilang mga kaaway, tinignan ni Letty at Dayarya ang kanilang mga paninda nang makatagpo sila ng nakatali na babae sa isa sa mga kahon. Habang nagigising ang dalaga, inakusahan niya sina Letty at Dayarya ng pagdukot sa kanya, na inihayag na anak siya ng isang lalaking may napakahabang pangalan. Pagpasok, tiniyak ni Dayarya sa babae na hindi magdudukot si Letty ng isang hindi magandang babae na katulad niya. Sa pagtitiwala sa mga salita ni Dayarya, ipinagtapat sa kanya ng babae na tumakas siya sa bahay at naghanap ng lugar na mapagtataguan mula sa mga tumutudyos sa kanya. Habang dinadala sila ni Dayarya sa isang kuwebo, ipinahayag ng babae ang kanyang pagnanais na maligo. Tinangka ni Dayarya na tuparin ang hiling ng babae ngunit nabigo. Sa bandang huli, nagpakulo si Letty ng tubig para maligo ang babae. Sa kalmado niyang kaba, isiniwalat ng babae na tumakbo siya mula sa bahay dahil kinain ng kanyang ama ang kanyang cupcake nang hindi siya tinatanong. Biglang dumating ang isang grupo ng mga bayani, na inakusahan si Letty ng pagdukot sa prinsesa. Bago nila mahuli si Letty, dumating si Dayarya at nakipag-ayos sa kanila. Maya-maya, niyaya ni Letty ang babae na sumama sa kanila hanggang sa maramdaman niyang handa na siyang umuwi. Nakangiting sumang-ayon ang babae, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang spoiled brat na ugali. Kinabukasan, nakita si Dayarya na nag-aalaga sa babae. Tinanong niya kung nakatulog ba siya ng maayos, at buong pagmamalaki ng prinsesa na nasanay na siyang magkampang habang inilalagay ang queen-side na kama sa pouch ni Dayarya. Pagbabago ng paksa, tinanong siya ng prinsesa kung bakit nag-iinarte si Letty, ngunit pagkatapos ay ipinapalagay na ito ay dahil kailangan ni Letty na mangitlog. Nang marinig ito, sinigawan ni Letty ang prinsesa, na nagpapaalala sa kanya na lalaki ito. Si Dayarya ay pumasok at sinabi sa prinsesa na si Letty ay nasa gilid, dahil hiniling niya sa kanya na magpasya kung aling ari-arian ang gusto niyang libutin. Bago pa makapagsalita ng may sense ang prinsesa sa malaking dragon, dumating ang isang genie na nagngangalang Jin. Ibinunyag niya na siya ay isang tax counselor na may hindi makatao na Internal Revenue Service, at nagtanong tungkol kay Letty sa unpaid income taxes. Ipinaliwanag pa niya na dahil umalis si Letty sa bahay ng kanyang mga magulang, obligado na siyang magbayad ng buwis. Ang paksa ng buwis ay nakalilito kay Letty, dahil naaalala lamang niya ang tungkol sa pagbabayad ng mga buwis sa mga may permanenteng address. Bamaantong hininga, nagpa siya si Jin na tulungan si Letty at dinala siya para mag-file ng buwis. Pagkatapos ibigay sa kanya ang form, ipinaalam ni Jin kay Letty na kailangan niyang magsulat tungkol sa kanyang mga trabaho.
Sa panahong ito, nakita ng prinsesa ang kanyang status card at kinukot siya si Letty sa pagiging isang kalunos-lunos na talunang dragon. Pagbalik kasama ang kanyang form, sinabi ni Jin kay Letty na siya ay karapat-dapat na mag-apply para sa allowance ng bata. Pagkatapos pag-usapan ang lahat, tumalikod si Letty para umalis. Nag-uusap sina Daearya at Jin tungkol sa iba't ibang uri ng buwis na kailangang bayaran ni Letty. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Letty na naririnig niya sina Daearya at Jin na nagsasalita ngunit hindi niya maintindihan ang isang bagay na sinabi nila sa nakalipas na minuto. Matapos magising mula sa kanyang mini-sleep, ipinaalam ng prinsesa kay Letty na sila ni Pete ay nauna at pumili ng isang pag-aari upang libutin niya. Sumali si Daearya sa kanilang pag-uusap at ibinunyag na ang property ay matatagpuan sa Royal City. Napagtatanto na sila ay ganap na mapapahamak ngayon, ang prinsesa at Letty, na balisa, ay dumaan sa mga imburnal. Pagdating nila sa underground na piitan, napagtanto ng prinsesa na ito ang parehong piitan na ginagamit para sa pagsasanay ng mga bayani. Nagpagulat ito kay Letty, ngunit mabilis na nalaman ito si Daearya. Ipinaliwanag niya na dahil kilala ang mga halimaw na nakatira sa mga piitan, nagpa siya ang hari na bumuo ng isang training compound para sa mga bayani upang magsanay sa mga totoong buhay na halimaw. Sa pangkalahatan, sinabi ni Daearya kay Letty na kung pipiliin niyang manirahan sa piitan na ito, siya ay magiging isang pampublikong lingkod, ngunit napagtanto ni Letty sa kanyang sarili na hindi siya mabubuhay ng matagal upang makita ang isa pang araw kung mananatili siya dito. Habang ang prinsesa at Pete ay nasa sabik na tumungo upang galugarin ang piitan, si Letty ay sumusunod na nag-aatubili. Matapos mabaygo sa paghahanap ng ginto sa gitna ng pasilyo, napagtanto ng prinsesa na peke ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga piitan. Sa kabila ng pag-alam na ang kanyang buhay ay isang kasinungalingan, nagpa siya siyang magpatuloy. Sa daan, ang grupo ay nakatagpo ng maraming halimaw hanggang sa wakas ay makarating sila sa harap ng lugar ng boss. Gayunpaman, nang hindi mabuksan ni Letty ang pinto, ipinahayag ni Daearya na kakailanganin nila ang mga kinakailangang bagay upang magpatuloy. Nang marinig ito, naramdaman ni Letty na mukhang pamilyar ang piitan. Ipinaalam sa kanya ni Daearya na ang piitan ay ginawa ng taong lumikha ng Temple of Fall. Hindi nabighani sa impormasyon, hinanap ni Letty, prinsesa, at Pete ang susi para buksan ang pinto, ngunit biglang nagsimulang magsara ang kisame sa kanila. Sa sandaling ito, nakahanap si Pete ng isang nakatagong pinto na humahantong sa grupo sa Royal Castle na labis na ikinainis ng prinsesa. Sa paniniwalang si Letty, nakilala ngayon bilang Flame Dragon Lord, ay hawak ang prinsesa na bihag pinalibutan siya ng mga kabalyero, handang ibagsak siya. Samantala, iniangat ni Letty ang kanyang ulo para hanapin ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Mabilis na tinulungan siya ni Daearya na mag-recap na inihayag na pagkatapos niyang makapasok sa kastilyo, nabangga niya ang isang grupo ng mga bayani na hinarap niya gamit ang kanyang mahika. Gayunpaman, binigyang kahulugan ng mga tao ang sitwasyong ito bilang ang Flame Dragon na sinusubukang salakayin ang kastilyo, na humantong sa kanilang kasalukuyang suliranin. Habang iniisip ni Letty kung maaaring lumala pa ang sitwasyon, ipinahayag ni Daearya na naniniwala ang hari na dinukot niya ang prinsesa. Nang marinig ito, hiniling ni Letty sa prinsesa na alisin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit pinatigil siya ng prinsesa sa pagsasabing hindi niya kakausapin ang kanyang ama hanggat hindi ito humihingi ng tawad sa kanya dahil sa pagkain ng kanyang cupcake. Buntong hininga, lumingon siya kay Daearya at hiniling sa kanya na ay teleport lang sila palabas, ngunit ipinahayag ng Demon Lord na hindi nila magagawa iyon dahil ang kastilyo ay pumipigil laban sa teleportation magic. Dahil nag-iisang may utak, inanunsyo ni Daearya na gagawa sila ng sarili nilang linya ng depensa. Ipinadala niya si Pete upang alisin ang mga gwardya sa pamamagitan ng kanyang malakas na sigaw, habang tinatakpan nila ang lahat ng panlabas na pintuan. Sa lahat ng mahahalagang access point na nasa ilalim ng kanilang kontrol, nagsimulang magdiwang ang prinsesa at sisiw. Samantala, inanunsyo ni Daearya na ang susunod na yugto ng kanilang plano ay ang pagkuha ng mga countermeasure. Gayunpaman, bago makasali ang prinsesa kay Daearya, sinabihan siya ni Letty na manatili, na nagpapaalala sa kanya na makikipag-away sila sa kanyang ama pagkatapos ng lahat. Dahil sa inis, ibinunyag ng prinsesa na babaguhin niya ang script at bibigyan ang kanyang ama ng mga issue. Ito ay magiging isang pagpupugay sa lahat ng mga babaeng may asol na buhok na may mga issue sa tatay.
Sinabi pa ng prinsesa kay Letty na hindi niya mapapatawad ang sarili kung iiwan niya ang kanyang mga kaibigan sa oras ng pangangailangan. Bilang paggalang sa desisyon ng prinsesa, sumama si Letty kay Dayarya habang naghahanda sila sa pag-atake. Tinawag ni Dayarya ang mga duwende na tumulong sa kanila sa paghagis ng mga bato sa mga vanguard ng Royal Army. Nasaksihan ng tip sa labanan na pabor sa kanila, kumpiyansa ang prinsesa na hinuhulaan na malapit nang mag-utos ang kanyang ama sa hukbo na umatras. Gayunpaman, habang lumilipat ang araw sa gabi, pagod na pagod ang prinsesa at Letty habang hinihintay ang pag-alis ng hukbo. Sa wakas, nagsalita ang prinsesa at sinumpa si Dayarya sa pagpayag sa mga duwende na makauwi. Ipinagtanggol ni Dayarya ang kanyang mga aksyon, na binibigyang diin ang kanyang pangako sa pagtrato sa kanyang mga empleyado ng may paggalang. Naghahanap ng bagong diskarte, nagpasya si Dayarya na gamitin ang portcullis upang bitagin ang mga sundalo. Sa kasamaang palad, ang kanilang plano ay nabigo nang simulan ng mga sundalo ang pag-scale sa mga pader. Nang walang paraan, ang hari ay umapela sa Flame Dragon, na hinihimok siyang ibalik ang kanyang anak na babae nang walang pinsala. Nang masaksihan ang pagluha ng prinsesa, napagtanto ni Letty na oras na para magkasundo ang mag-ama. Sa tulong ni Dayarya, hinikayat ni Letty ang hari sa isang silid kung saan nakita niya ang prinsesa at niyakap siya. Samantala, sinabi ni Letty kay Dayarya kung paano niya napagtanto sa wakas na pinalayas siya ng kanyang ama para sa kanyang ikabubuti. Napangiti ito ng may pagmamalaki kay Dayarya. Matapos makipagkasundo sa kanyang anak, kinilala ng hari si Letty bilang tunay na biktima sa sitwasyon at humingi ng tawad sa kanya. Tinanong niya si Letty kung gusto niya ng lugar sa piitan, ngunit nag-aalanggan na sinabi sa kanya ni Letty na gusto niyang maghanap ng ibang lugar pagkatapos ng lahat ng kabiguan. Sa pag-unawa sa kalubhaan ng sitwasyon, ang hari ay nag-alok kay Letty ng ilang potion na nagpapahintulot sa kanya na lumipad. Samantala, ipinakita ng prinsesa kay Letty ang isang fragment ng isang fairy stone, na pinapanatili ang kalahati para sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na ang koneksyon na ito ay palaging magbubuklod sa kanila. Pagkatapos magpaalam sa kanyang bagong natagpuang kaibigan, si Letty ay nagtungo sa himpapawid. Habang siya ay lumilipad, bumabalik ang mga alaala sa kanya, naaalala ang unang pagkakataon na naranasan niya ang mundo mula sa itaas ay noong siya ay nakaupo sa tuktok ng ulo ng kanyang ama. Sa mga talaan ng kasaysayan, ang kaganapang ito ay maaalala sa sandaling si Letty ay nabihag sa kagandahan ng prinsesa, na humantong sa kanya na sumumpa na hinding-hindi sasaktan ang lungsod na tinitirhan ng kanyang prinsesa.